Hindi na mapipigilan ang pinakamalaking comeback ni Kai Sotto, hindi lang sa Hiroshima Dragonflies, kundi pati sa kanyang NBA aspirations. Hindi na mapipigilan ang pag-angat muli ng karera ni Kai Sotto at inaabangan na ito ng mga NBA teams. Well, whether we like it or not, meron pa ring mga NBA teams ang nakaantabay sa development ni Kai Sotto. At napaka-crucial ang kalusugan niya sa pagpapatuloy sa kanyang basketball career. Kai Sotto is not your ordinary player. Isa kasing 7'3" player si Kai Sotto na alam naman natin na maraming mga extra tall players na madaling nag-retire dahil sa injury. Kaya let's just hope na mag-fully healed na si Kai Sotto. And according sa mga source, ay sa December na ang kanyang grand comeback. Ito na ang simula ng muling pag-angat ni Kai Sotto sa larangan ng basketball. Nagkaaberya kasi si Kai Sotto when he suffered an injury sa kanyang likod. Kaya hindi nag-perform ng maganda si Kai Sotto sa NBA Summer League and he was also playing hurt during the FIBA World Cup. Kaya naunsyami ang kanyang NBA dream this year, pero expect Kai Sotto to bounce back big time sa Japan B-League, dominate, and prepare para sa kanyang pagsubok na muling pasukin ang NBA next year. Kaya naman talaga ni Kai Sotto ang NBA, and he is so skilled na hindi mahindian ng NBA. Naghihintay lang ang mga yan ng tamang pagkakataon na makuha nila si Kai Sotto. Bata pa kasi si Kai Sotto at hilaw pa, kaya hesitant ang mga NBA teams na susugal sa isang player na manipis pa ang katawan. Pero in the event na makukuha na ni Kai Sotto, possibly this year, ang tamang lakas para makipagsabayan sa NBA physicality ay siguradong makakapasok si Kai Sotto sa NBA. Kailangan lang nating maniwala dahil si Kai Sotto mismo ay hindi tumigil at naniniwalang makapasok siya sa NBA and make every Filipino proud. Habol ni Kai Sotto ang history to be the first homegrown Pinoy to play sa NBA. Wala pa kasing nakakagawa nito. And Kai Sotto still has the legitimate chance of making it a reality. Ikaw, ano sa palagay mo? Makakapasok kaya si Kai Sotto sa NBA? Comment down below. Renz Abando na posterize at inangasan pa ng Korean player. Pero nasa kay Renz Abando pa rin ang huling halakhak. Panalo kasi ang koponan ni Renz Abando na anyang KGC 99-94 laban sa napakalakas na team ng Wonju DB Promi. Sa unang quarter pa lang ay lumipad na si Renz Abando. At may tama sa mukha si Abando sa second half. Pero kahit may tama si Abando ay napaka-aggressive pa rin niya at nakakuha ng offensive rebound. Third quarter ay binura ang tira ni Abando. At isang block na naman dito. Pero bumawi si Renz sa isang magandang assist. Abando gustong makabawi at nagtangkang i-block ang kalaban. Pero na-posterize si Abando at inangasan ng husto ng Korean player. Pero nasa kay Renz Abando pa rin ang huling halakhak dahil panalo ang kanyang team. Samantala, malaking dagok para sa Miami Heat dahil mawawala si Tyler Hero
na hindi bababa sa 2 linggo. Wala ang leading scorer ng Miami nang hindi bababa sa 7 laro at malamang na mas matagal pa. Si Tyler Hero ay mawawala nang hindi bababa sa 2 linggo dahil sa isang sprained right ankle. Kaya ang Miami Heat ay hindi magkakaroon ng kanilang leading scorer sa laro na ito nang hindi bababa sa 7 laro at malamang na mas tatagal pa. Si Hero ay na-injury sa panalo ng Miami sa Memphis nitong Miyerkules ng gabi. Bumalik siya sa Miami nitong Biyernes and was examined by team orthopedic surgeon Dr. Harlan Selesnik at na-diagnose ito ng grade 2 sprain. Si Hero ang leading scorer ng Miami na may average na 22.9 points bawat laro sa unang 8 laro ng season. Si Hero ay maglalagay ng walking boot sa loob ng 10 days and will be re-evaluated in 2 weeks, and a return to play timetable isn't likely to be finalized until then. Right when it happened, I felt it and I kind of knew mentally. I heard some crunches and cracks in my ankle and I'm like, yeah, that will be it. So I actually told the bench, I'm done. Yan ang sabi ni Tyler Hero. Ito ang pangalawang pagkakataon sa 2023 na mawawala si Hero ng matagal pagkatapos lamang subukan gumawa ng isang simpleng laro sa basketball. Ang sprained ankle ay nangyari sa isang play nitong Miyerkules kung saan siya ay nagtangkang magkaroon ng floater sa lane, isa sa kanyang mga go-to shot, at nalaglag ang kanyang paa sa paa ni Jaren Jackson Jr. ng Memphis. At nitong April din, si Hero ay bumagsak while trying to catch a flying ball sa huling bahagi ng first half ng Game 1 ng unang round playoff series ng Miami laban sa Milwaukee, kung saan nabali ang kanyang kanang kamay sa play na iyon. At dahil sa injury na yon, si Tyler Hero ay hindi na nakapaglaro sa mga natitirang laro patungo sa NBA Finals ng nakaraang season. Sa ngayon, ito ay hindi bababa ng 7 weeks. Kung ang ankle injury ni Hero ay aabutin ng 3 weeks bago ito gagaling, ibig sabihin nito na 10 games siyang mawawala. We will get him back when we get him back. Biggest thing for him is getting healthy and being able to stay at that high level he's been at. Yan ang sabi ng Heat captain na si Bam Adebayo. Si Hero ay merong average na 25.3 points bago nitong Miyerkules at bumaba ang kanyang average pagkatapos ng pagkakaroon ng 6 points sa 8 minuto laban sa Grizzlies. Ang Miami ay maglalaro ng 7 sa kanilang susunod na 8 laro na magsisimula sa isang laban sa Atlanta sa Sabado. And everyone needs to chill out about Wemby. Habang nagkahawak kamay sa gitna ng court, sina Greg Popovich and Tom Thibodeau pagkatapos sa Madison Square Garden debut ni Victor Wembanyama, na-capture si Pop sa camera na nagsabing, "It's going to take some time." Ang San Antonio Spurs ay natalo ng 21 points laban sa New York Knicks. Ilang araw matapos talunin sila ng Pacers ng 41 points at nawala ng 22 points na kalamangan sa second half laban sa Raptors. Pagkatapos ng 2 linggo, meron silang 3-5 na win-loss record na may pinakamababang point differential sa NBA. "We're learning," sabi ni Wembanyama pagkatapos ng laro. Bago ang laro, in-associate ng Knicks starting center Mitchell Robinson si Wembanyama kay Bol Bol, katulad ng ginawa ni Shaquille O'Neal 1 linggo bago iyon, at inilampasyo siya ni Robinson. Sumigaw ng overrated ang mga tagahanga ng Knicks sa second half dahil sa pag-hype ni Wemby bilang pinakamahusay na prospect mula kay LeBron James.